And nagkakaroon na siya ng display. Kaya lang namamatay kasi nga nagpo-protect. Ayan, mag-overtime tayo ngayon. So meron lang tayong i-review at i-unboxing na rin na isang package galing kay Sir, kalimutan ko pangalan. So galing Cavite daw to guys, sabi nung rider. So di ko rin alam na galing taga Cavite pala si Sir. Di ba yun? Mutabo ba yan? Mutaba. Gabi na nga itong dumating. Ayan. So, i-unboxing lang natin. At ito ipapa-repair. So, nag-message sa akin sa aking FB page. Ayan, ipapa-repair niya. So, try natin i-repair. So, sana ma-repair natin at masolusyonan natin yung problema ng Sir. So, ito. Ayan. Yun pa yung pangalan niya. Pangalan ko pala at yung shop. Okay, so bawang lahat, shoutout muna pala kay Sir Mutaba ba yun? Mutaba o ayan, i-plus ko lang sa screen guys, di ko ganong makalimutan ko yung kanyang profile picture saka pangalan sa kanyang Facebook. Okay, yan siya guys, Dinan pala siya. Dinan yung kanyang brand. Para nakalimutan ko yung issue nito guys, testing na lang natin. So yan siya, Dinan ang kanyang model AVC-1570. Ayan siya, yung kanyang harap. Ayan. Ito yung kanyang likod. Okay, so malamang 110 to. Ay, 100 volts pala. Ayan. Okay, so punitin lang muna natin yung plastic. So, wala pa naman ganitong plastic. Ay, pa magbalik nyo ito i-plug in nga natin pala guys kasi nakalimutan ko yung issue nito. Sa dami kasing problema at sa dami nang nagkonsulta sa akin sa aking FB page o nagtatanong. So ito, nakalimutan ko na yung sira ni kung ano yung chinat sa akin ni Sir. Meron pa nga isang tinatanong pala yung display daw. Baka ito yun. Yung madilim daw yung display. So yan siya. Ayan. Lagyan muna nga natin. So yun nga, one thing nga nakalagay 100 volts pala. Okay, so plug in natin. Ayan. So yan, gumamit lang tayo ng transformer guys ng 100 volts. Oops. Saan ba yung standby niya? Ito yung on. Ayun siya, mayroon namang power indicator dito, nakalagay on standby dito, nagbi-blink yung kanyang ilaw, tapos yun, nag-steady na. May power naman yung speaker A, B, may ilaw naman, at saka wala siyang display. So ito yata yung na-chat sa akin ni Sir na walang display. Ayan pero may power naman. Ayan siya. Shorted na yung tornilyo ni Sir
Okay, so yan yung kanyang loob guys, oh. Yan siya. Okay, so 110 volts. 110, 100 volts pala. So yun, isa pala siyang audio video receiver guys. Ayan. Audio video receiver. So 1, 2, 3, 4. Tama ba? 5 channel siya. 5 speaker. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron pa dito surround natin. So bali sa isang amplifier, dalawa yung output. So tag-isa, NPN at PNP. Yung main amp niya ito. Kasama yung output, nandiyan na. Yung transformer, yung power supply, low voltage saka high voltage. So ang ginamit namin filter dito ay 63 volts by 10,000 na rin. Ayan, 10,000 by 63. Tapos ito yung mga regulator or low voltage regulator natin. May diode na dalawa na bridge type, transformer para sa standby. Tapos gumamit ng 1, 2, 3, 4 na relay. 6 pala. Andun yung kanyang system control at nandiyan na rin yung display niya. Okay, so yun yung kanyang loob guys. So wala naman tayo nakitang sunog. So baka yung issue nito, yun yung sinasabi nga ni sir, baka yung sa display lang. So parang naalala ko yung display ang issue nito. Okay, so since naman may power naman, so diretso na tayo dun sa sinasabi ko kanina. So check natin yung heater kung mayroong nakarating doon na supply, yung heater nung ating display. Ayan. Okay, so range lang tayo ng 10 volts na lang guys. Ayan na. Okay, so ano natin, power on. Ayun, nag-relay naman. So ito na to guys. So ito pala yung supply ng heater natin ng display. Ayan. So magdulo-dulo. So try natin kung mayroon doon magdulo-dulo. Ayan, ito makita. So kahit anong amplifier o kahit anong mga model na amplifier na may mga display, so wala namang ibang supply ng heater yan guys, kundi magdulo nung terminal nung display. So yun yung pinaka supply ng heater. Try natin kung mayroon nakarating na supply. Ay wala. Yan, wala guys. Ayan, wala. Try natin diretso dito sa ito, yung galing transformer to. Tingnan natin kung mayroon. Wala rin. Ibig sabihin, di siguro gumagana yung transformer. So, atras nga muna nga tayo. Dito tayo sa primary muna. Ayan. Check natin muna dito kung so, lipat tayo sa 250 volts BC AC. So try nga natin dito. Ayan, meron siya. Tawid natin sa kabila. Ay, ito pala. Try na niyo dito. Ito meron. So yung siya naman ang iano natin, lipat. Ayan, meron. Pagtawid, mayroon naman kabila. So dalawa kasi ang ginamit na fuse. Ay, ito pala. Ayan. Tapos pagtawid, wala na. Butin nga natin. Ayan. Pagtawid, mayroon naman. Dapat mayroon dito. Wala. Okay, so discoverin natin to guys. Sandali nga, parang maluwag. Abanting natin konti. Ayan. Tapos yuko. At nakikita na yung tiyan ko.
So parang ano guys, so tingnan nyo na, parang maluwag yung fuse. Ayan o. Okay, so obserbahan nga natin dun sa display nya mismo. Galawin natin yung fuse na yan, parang naglo-loose lang eh. So plug in natin ulit. Ayan, tapos subukan natin i-power on. Ito yung switch. Ayan, ayun o, mayroon ng display mayroon na. Tingnan natin ulit. Ayun o, mayroon na nawawala nga lang, nag-standby o nagpo-protect. Ayun, tapos namamatay. Ayun siya, at nagbi-blink lang yung standby indicator nya. Okay, yun yung pinakasira nya. Ayun wala talaga. Kanina pag testing natin, wala talaga siyang display. Ayan. Okay, so malupit na namang ano to, kalasan to at kalkalan. Yan. Several days later. Okay, so yan, balik tayo. So ito ito yung ginagawa natin guys, na yung Denon na audio video receiver. Okay, ito siya naman po sa pending ko, at ayan, pinapaalap na ni Sir Motabo itong ano niya, amplifier niya. So kaya ito, inasaglit-saglitan ko nga lang siya gawin, kadalasan gabi. Ngayong gabi ko siya ginagawa kasi para tayo, para tahimik yung lugar at yung paligid. So ngayon, binalikan ko na at kinalas ko na guys dun sa pinaka unit yung ating mainboard. Ayan, so yan, nag-check na rin tayo ng kung may shorted din sa may main amp. So wala namang shorted. Ganon din dito sa low voltage section nya, sa pinaka yung mga regulator na ito. So regulator siya ng positive at negative supply. So 15 volts. Ito 5 volts. Yung linear power supply na sinasabi. Okay, so wala naman tayong nakitang shorted. Kanina habang nagche-check ako, so kinabisado rin natin yung supply dito. At nandito yung kanyang output ng negative, saka ito rin yung kanyang output ng positive. Ayan, so bali yung dalawang ano na yan, itong dalawang terminal na ito, sana makita. So yan, papunta na yan doon sa iba-ibang board, sa tone control, sa input section. Tone control ba? Tama ba? Tone control. Pwede rin sa mga op-amp natin dyan sa board na mga nakatayo na to. Ayan, so abangan natin guys ng supply dito kung mayroon, sa positive at negative. Ganon din yung 5 volts. So babalik ko muna sa sa unit, tapos ipa-plug in natin, tapos sukatan natin yung mga kung may makita tayong output. Ito na lang yung basehan natin. So itong dalawang capacitor na yan, so yan yung positive at negative 15 volts. Ito naman yung 5 volts. Ayan, tama ba? 5 volts. So tama, ito yung 5 volts. So dyan yung test point natin. Ayan, so yan, nakabit ko na guys, at yan, nakaset up na rin yung ating tester. Yan,
Okay, so dun, yun ang magiging test point natin, yung tinuro ko kanina. So dito muna tayo sa plug-in. Ayun, nag-on na agad ah. So try nga natin itong negative muna. On na agad ah. Yan, try nga natin yung negative supply. So power on. Ayun, okay. Yan guys, wala oh. Ang bilis mamatay. Try nga natin doon sa positive. Patay na naman ah. On natin ulit. Positive, ayun, mayroon siyang positive 15 volts. Okay, so try nga natin yung sana sundot to, yung 5 volts. Ano ba yan? Ito yung masikip, di yata madali. Try na lang natin dyan kung mayroon. Okay, power, plug in, power on. Wala, hindi umabot. Ayun, meron din 15 volts. Ito na yung ayun yata yung input papuntang 15 volts positive. Sana masundit natin itong 5 volts capacitor na ito. Sikip kasi. Yan, try nga natin ulit. Try natin kung mayroong 5 volts. Ayun, so mayroon. Tapos na mamamatay kasi nga nagpo-protect. Okay, so mayroon siyang 5 volts, may 12 volts. Ang problema yung negative 15 volts ang wala. Kaya natin pala kung mayroon talaga input dun sa negative negative supply. Dapat mayroon yan. Sa bandang gitna yan guys na pinaka regulator ang input. Ayan, power on. Ayun, dilik-kulik. Ayun, mayroon 18 volts. Hindi, 30 nga mahigit. Ayan. So at least mayroon siyang pumasok. Wala lang talaga siyang out. Pinitin nga natin. Wala siyang out. Ulitin natin. Okay, power on. O ayan, wala oh. So wala. Okay, plug out. Okay, so palitan ko muna to guys. Yung regulator dyan, yung ating linear power supply. So may lamang 79 15 yan. Okay, so yan, napalitan ko na guys. At binalik ko na yung board. At naglagay tayo ng ilan sa tornilyo muna para sa grounding. Okay, so ito ba yung tester? Ayan siya. So dito na lang tayo mag-connect ng ground sa body. So ang nilagay ko palang transistor dito guys ay, saan na ba yun? Naku, ang nilagay kong transistor dito ay yung bakal ang likod. So naglagay tayo ng insulator or yung meka para hindi mag-connect yung bakal dito sa ground. Kasi yung original niya ay plastic. Nasaan na nga ba yun? Okay, plug in. Abangan na natin dito sa negative ng capacitor. So negative voltage na yung ating titrace kung mayroon ng out. Okay, so plug in. Ayun. Ayun, mayroon na guys oh. Sana hindi na mag-protect. Ayun, protect pa rin. Mayroon pa rin. Napoprotect pa rin. Wala, malas. Wala pa talaga. Ayaw makisama malas. Silipin nga natin. Ayun, napoprotect pa rin siya. Ulitin nga natin. Ayun.
Wala, ganun pa rin. Okay, so mag-try nga na tayo guys, ano. Mag-try nga tayo na maghang ng connections. Kasi, di ba nasira yung, sana nga pala yung transistor. Ay, ito to. Ay, nasira kasi to. Yung 7915 natin. So, posibleng may dahilan kung bakit nasira. So, kanina nga, kinabisado natin yung layout o kung saan papunta yung mga supply nito. So, galing dito, pumunta yan dito sa terminal na yun. Ano sa bandang baba. Tapos, tumawid dito sa board na nakatayo. Tumawid sa dito sa kabilang board. Dito sa may input section natin. Dito. So, try nga nating maghang ng isa sa mga nakatayo dito. Kasi, posibleng mayroong short dito or may leak. Kaya, nasira ito. 7915. So, try lang natin. Meron pa nga ditong isang linear power supply pa rin. Oh. So, malamang 5 volts din yata yan. Okay. So, try nga natin maghang muna. Saan ba marami pyesa dito? Kasi ito na lang. Kasi nasilip ko kanina guys, meron din tong supply na positive at negative. Kasi nga, tanggalin muna nga natin. Ayan o, meron ditong positive at negative supply. Ayan. Sana makita. Ayan. So yan, mayroon din palang regulator pa dito, isa. O yung linear natin power supply, 5 volts din. Ayan, 5 volts din siya. O kasi try nga natin ihang muna to. Kasi, yun nga, posibleng may trouble pa dito sa bandang, posibleng mayroon pang trouble dito sa section dito. Kaya, nagpo-protect. Oh, ano ba yan? Okay, so, ayan na, naihinang natin. So, plug in nga natin ulit. Plug in. Ayan, naka-standby. So, power on. Ayun. Okay, dapat siguro hihinto yung blink-blink niya. Ayun. Okay, huminto guys, oh. At, ayun, hindi na siya nag-protect. Ayun. Okay, so ibig sabihin may issue talaga dito sa board ng ano ba to? Ayun, sa mga optical output niya. Okay, so dito sa board nito ang may issue. Yan. Okay, hindi na siya nag-ano guys, so hindi na siya nag-protect. Ayun, hindi na siya nag-protect. Yan. Ayan o, input, speaker. Okay. So, normal na yung ating supply. Okay guys, ito, panibagong kalkalan na naman to. So, siguro, kung hindi man, baka, ano na lang, panibagong video na lang siguro or baka may part 2 tayo nito kasi ito nga kung hindi ko masakaling ma-repair to, so hanapan natin ng buong board or IC dyan o kung anong ma-detect natin pyesa dyan. So sana tayo muna natin. So sana ma-repair natin. Ayun guys, so may mga OP amp dito. Yung mga OP amp naman SMD type. Tapos nandito rin yung ayun, nandito nga yung optical output nya. Ayan. Okay, so ito guys, i-discoverin ko muna to kung anong sira dyan. Tapos mag-update na lang tayo ulit at iko-consulta muna natin kay Sir Mutabo. Yan, kay Sir Mutabo from Cavite.
Okay. Yan. The next day. Okay. So ayan guys, okay na, testing ko na, tumutunog naman siya. Ayan. Andun yung ating speaker sa taas. Yung panisting natin, maliit na speaker lang. Ayan. Okay. So, i-recap lang natin. At ito, kinonsult ako na guys kay Sir Motavo na yung status ng kanyang unit. At ito, medyo nagmamadali nga siya kasi gagamitin daw ngayong Pasko. Ayan. Ngayong magpapasko. So, ito, tatapusin natin ito ngayon. So, tinanong ko siya kung okay naman, okay lang na hindi na gamitin yung board na ito. Yung optical output section, ayan. So, ito siya. So, wala na kasi akong time maghanap ng pyesa. At ganoon din, wala na rin akong time magkalikot nito dahil sobrang busy na ngayon. So, kinonsult ako kay Sir, okay naman daw kahit man wala na to. Ayun, so ibabalik na lang natin to. So, siguro i-disconnect ko na lang yung supply papunta dito para hindi na siya connected, hindi na siya mag-protect. Ayan, at hindi na rin masira yung pinilitan nating tawag niyan, yung linear power supply. Okay, so testing ko, okay naman. Ayun, nakalagay tayo nag-input tayo sa dyan, sa CD. Sana ba yun? Ayun, ito. Yung CD input. Pinakataas. Ito yan, pinakataas. Okay naman. Magagamit naman siya. Katulad nga yan. Ayan. So, ito yung kanyang front, rear, tsaka subwoofer control. Ayan. So, okay, gumagana naman. Katulad nga niya. Ay, hindi pala. Ito pala. Ano ba yan? So, nag-connect tayo dun sa front right. So, front right. Ito. Front left, front right. Yan, gumagana naman. Yan. So, yan. So, working naman lahat ng button. At, yan siya. Okay, so yan na lang muna. Tawag yan. So, ito babalik ko na lang guys. So, ibabalik ko na lang yung mga pinalas natin dyan. At, ayun, sasalpak na lang natin ito ulit. At, i-disconnect natin yung supply. Yan yung kay Okay, po, kay Sir Romel. Oo. Yun, na-chat yan sa akin kanina. Bayad na? Ako, bayad na po yan. Oo. Okay, salamat. Ano yan? Paparepair? Kaya nga po. Sarado na kasi siya.